Comment para sa mga susunod pang kakulit. Magandang araw mga ka-road trip. Welcome na naman sa isang bagong road trip vlog dito sa Hokkaido. Dahil ngayong araw na to ay susubukan kong mag-ski. First time kong gagawin mag-ski ngayon. Kasi 10 taon na ako dito sa Hokkaido. Pero kahit minsan, kahit kailan, hindi ko pa nasubukan mag-ski. So ngayon, bago tuluyang mawala ang yelo, kasi ngayong taon na to medyo kulang yung yelo talaga, susubukan ko na mag-ski ngayon. Baka hindi ko na yan magawa sa mga susunod na taon. Kaya ngayon ang pagkakataon para gawin ko yan. At dito natin yan gagawin sa isa sa pinakamurang ski park na makikita nyo dito. Kuchi-kuchi. Sugoy o kuruma. Ippai desu ne. At dito ko gagawin yan sa pinakamurang ski park na matatagpo nyo dito sa Hokkaido, ang Takino Suzuran Hillside Park o Takino Snow World. Nandito na kami ngayon. Maghahanap lang ako ng parking kasi medyo anong oras na, mag-aalas 11 na at ang dami ng sasakyan sa loob. Pero malaki naman yung lugar kaya walang problema. Makakahanap din tayo ng car park niya. Oh, dito pa lang sa baba ang dami na nag-i-ski. Makikita nyo mga nag-aaral. Yan ang gagawin ko ngayong araw na to. Kaya ko kaya? Tingnan na lang natin kung kaya ko. Kasi first time ko talaga, zero experience, as in zero. Kanina, bago pumunta rito, nanood lang ako ng tutorial kung paano mag-ski. 10 minutes tutorial. Nag-note ako, hindi ko lang alam kung kaya ko siyang gawin. So hanap lang tayo ng bakanting slot. Parang wala ah. Okay, may bakante. Kanina, habang papunta kami dito, kasi medyo paakyat to, yung daan papunta dito, medyo kinakabahan ako kasi itong gamit kong sasakyan ay maliit. Si Burnik ay isang KG siya, at bukod pa doon, hindi siya 4-wheel drive. Front drive lang siya, kaya hirap na hirap siyang kumamot, lalo na doon sa mga paakyat na makapalang yelo. Pero awa ng Diyos naman, nakasurvive si Burnik, nakaakyat naman, at nakarating naman kami ng safe dito. Nakapark na kami. Pwede ko lang yung mga gamit ko. Lahat ng gamit ko sa pang video, tulad ng tripod, extra battery, at saka mga kable. Lalakad na ako papasok dito. Ang daming tao ngayon kasi Sunday. Yan, ang daming nagpupunta, mga grupo ng turista, mga bata, kasi masarap maglaro dito. At yan din ang gagawin natin, maglalaro tayo, magpapakaisip bata tayo ngayon. Kako mga na. Ngayon nga hindi masyadong malamig, nagtutunaw nga yung yelo. Tingnan mo, nilalakaran ni tatang oh. Walang yelo, tapos natutunaw yung iba. Okay, malapit na tayo. Marami kasing entrance dito sa Takino Suzuran Hillside Park. So kapag ang pupuntahan nyo ay ski at snow tubing, dito kayo sa Higashiguchi. So ngayon kailangan natin mag-inquire kung magkano ang ski rental. Pero dun sa nakita ko kanina, dun sa internet, sa website nila, is 2,950 yen sa adult. Hindi ko lang alam kung ilang oras pa. So pangalawang balik ko na to dito. Diba last time nag-live ako dito, sabi ko babalik ako dito para mag-ski. At yan ang gagawin ko ngayon, hindi ko palalampasin. Matanda na talaga lolo nyo na gawin yan. So punta na tayo. Pagpasok nyo naman sa entrance, diretso lang kayo, nasa bandang left side yung ski rental. So mag-inquire tayo. Hindi ko alam
kung kaya ko to kasi first time talaga. So try natin. Ako, ang haba ng pila. Are, narandiros to? Muko? Oo. Hariris ko. Yeah. Ang haba. Grabe ang haba ng pila. Ang haba ng pila ng mga nagre-rental ng equipment. So, tsaga tayo, pila tayo. Yung lolo natin kinakabahan. Sabi niya, wag daw akong pupunta dun sa pinakababa. Sabi ko, hindi, pupunta ako dun. Susubukan, tumanas ka? Medyo mahaba yung pilang bubunuin natin. Medyo tanghali na kasi tayo pumunta eh. Pero wala naman ako ibang gagawin ngayon. Kasi dalawa lang kami ni tatay nagpunta rito. Wala akong bisita. Kaya libre ang oras ko ngayon na magawa namin to. Okay lang, tsaga-tsaga lang tayo. Siguro mga 30 minutes to. Hanggang dun sa dulo. Iniwan ko muna saglit si tatang. Doon sa pila. Mahaba-haba pa kasi. Mga 30 minutes pa. So, tingnan muna natin yung course ng ski. Sabi niya, wag daw akong pupunta o magpapadulas hanggang dun. Hanggang dun sa baba. Dun. Pero sabi ko, hindi pwede. Susubukan ko yan hanggang dun sa baba. Bahala na ano mangyari. Hindi naman siguro mapipilayan. Bata-bata pa naman tayo. Kung gusto mo talagang matuto ng seryoso na mag-ski, meron dito mga private instructor na pwede mong bayaran per ora. Nakakatuwang tingnan tong isang pamilya ng Japanese na to. Yung bonding nila yung pagtuturo ng ski dun sa maliit nilang anak. At syempre, pati si Bantay, welcome dito. Timing din yung dating namin dahil hindi naman sobrang lamig. Habang nakapila pa si tatang, ikutan muna natin itong area kung saan pwede ka magpahinga at kumain. Katabi lang to halos nung ski rental. Dito pwede ka magpainit kung nilalamig ka sa labas. Meron din ditong locker area para sa ipang mga gamit mo habang nag-ski ka. Sa bandang dulo naman ay nandun ang restaurant at ang information center. Meron kasing iba't ibang activity na pwede mong gawin dito sa Takino Snow World. Nandito na tayo ngayon sa restaurant area. Dito, makikita mo na maraming choices ng pagkain ang pwede mong pagpilian. Kung wala ka naman dalang snow sled para sa mga bata, pwede ka rin bumili rito ng bago. Napakalaki ng dining area nila rito at napakalinis. Napaka-organized ng lugar na to kaya komportable ka kung pupunta ka dito. Ito yung information area na pwede kang kumuha ng mga leaflets na naka-English translation. Bago ka makarating, doon mismo sa loob, doon sa rental area mismo, dito pa lang sa labas, meron ka ng mga pipil-upan para pagdating mo doon sa loob, magbabayad ka na lang. So para makuha na nila yung size ng paa mo, tsaka yung gusto mong haba ng ski. Kasi syempre pag bago ka daw, mas maganda, mas maiksing ski lang kesa doon sa mahaba. Mag-isang oras na kami dito sa pila. Kaya kung pupunta talaga kayo dito, dapat maaga. Hanggat maaari, before 9 o bago magbukas, nandito na kayo para hindi nyo na daanan yung ganito kahabang pila. Ngayon, dinadaanan ko lahat ng proseso na to para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede yung daanan nyo, yung gagawin nyo pag kayo naman na nagpunta dito. Tsaga-tsaga lang, konti lang, malapit na yung pintuan. Siguro mga 15 minutes. Makakapasok na rin tayo. Paalala lang, yung rental fee na 3,000 para sa adult ay para lang sa ski set, hindi kasama ang helmet, guantes at pants. After isang oras, nakapasok na kami dito sa loob. Kaso, kahit dito sa loob, dahil sa dami ng turista ngayon, kulang na kulang sila sa tao ngayon para i-operate ng mas mabilis to. Ito, nandito na tayo sa mismong trabaho nung nasa counter. Pagkatapos niyang maningil, i-punch, magsukli, siya pa rin yung maglalabas ng mga ski ng mga nagre-rental na tao. Kaya medyo pakonsumo sa oras. Ayun yung lagayan nila ng ski equipment nandoon. Siya na yung counter, siya pa yung naglalabas. Kaya talagang medyo makonsumo sa oras. Pero nandito na tayo sa loob, at least konti na lang, makapag-ski na tayo. Okay na, nakapagbayad na ako. Naantay ko na lang ilalabas yung sukat ng sapatos tsaka yung ski, yung haba, pinipili na. Babalik muna ako sa
kotse para kunin ko yung may dala kasi akong pants. Kasi doon pala sa 3,200 na binayaran mo, ano lang yun, ski set lang yung ski, boots, tsaka yung pole. Walang helmet, walang salamin, walang jacket, walang pants. So lahat yun may kanya-kanyang bayad. Buti na lang nagdala ako ng pants ko, kukunin ko lang sa kotse para kahit pa paano may panlaban ako ng konti. Takbo na tayo. Eto na naman ang problema ko. Hindi ko na naman alam, hindi ko na naman tinandaan kung saan ako nakaparada. Saan ka na ba, Burnik? Ang lamig. Burnik, asan ka, Burnik? Wala na yata si Burnik. Burnik, saan ka ba, Burnik? Ayun, si Burnik. Ito Burnik. Ito pala si Burnik. Kita rin kita, Burnik. Grabe ka, hindi kita makita. Ang lamig. Para makatipid ako ng 1,000 yen, dinala ko na lang yung aking waterproof pants. Okay, snow skiing. We're ready to snow ski. Let's go! Ito naman ay ang practice area, doon sa mga bagong nag-aaral mag-ski. Hinahanda na nila yung mga inarkila kong gamit. Sinisigurado nila na tama ang sukat ng paa at ang haba ng ski. Importante ito kapag baguhan ka. Bago ka lumabas, papadouble check nila sa'yo ang sukat ng boots. Napaka-importante kasi nito para maiwasan ang mga aksidente. At eto na nga, kung madididig mo ay pinagtatawanan ako ni Tatang. Dahil kanina, ang yabang-yabang ko, parang ang dali-dali kasing tingnan. Pero nung ako na mismo ang gumagawa, grabe, sobrang hirap pala. Para lang ako matanda dyan na gumagamit ng 2 tungkod. Binibigyan ako ng instruction ni Tatang dyan dahil marunong siyang mag-ski. Umandar na naman ang tigas ng ulo ko dyan at masyado ako nagmamadali. Feeling ko nga gusto na ako sigawan ni Tatang dahil ang tigas talaga ng ulo ko. At dahil nga sa tigas ng ulo ko, hindi ko na malaya, napunta na pala ako doon sa slope na pababa. Umandar ako ng mabilis, hindi ko na nakontrol kung ano ang gagawin ko at ayun na nga ang nangyari. Nagdire-diretso ako palusong at naranasan ko ang unang semplang ko sa pag-ski. Sobrang hirap pala tumayo kapag kasumemplang ka, lalo na pag hindi ka pa marunong. Kaya sinunod ko na lang yung pinanood ko sa YouTube na tutorial. I-release mo muna yung isang paa mo para makatayo ka na mabilis. Mula kanina, nakaka-4 na semplang na ako. Pero hindi ako susuko hanggat di ako nakakarating doon sa baba. Sakit sa kamay. Hindi ako naka-renta ng gloves pero okay lang. Pahinga muna tayo. Makukuha rin natin yan. Try and try until you die. Game! Same lang na naman tayo. Yung stick natin nandun. Nung mga oras na yan ay mga 10 beses na ata akong sumemplang. Dahil hindi ako umarkila ng gloves, sobrang lamig. 1,000 yen din kasi ang renta ng gloves. Pero sabi ko nga, hindi ako susuko hanggang makarating ako doon sa baba. Manihid na yung pakiramdam ng kamay ko dyan dahil kada semplang ko bumabaon sa yelo yung mga kamay ko. Same lang na naman tayo. Yung stick natin nandun. Malapit na ako dun sa baba. Ayun na yung sakayan ng lift. Alam mo, ang sarap tingnan. Parang ang dali-dali. Pero sa totoong buhay, hindi. Nakakatuwang tingnan na parang ang sarap-sarap na ang bilis, ang dulas. Parang, alam mo yun, yung mga magagaling mag-ski. Pero sa totoong buhay, napakahirap pala. Talagang sesemplang at sesemplang ka. Siguro, mula kanina, nakaka-6 na semplang na ako. Mula doon sa tuktok hanggang dito sa baba. So, pagsakay ko dyan sa lift, pabalik dun sa taas, isang try na lang, tapos dun, okay na. Give up na, uwian na tayo. Kasi anong oras na rin. At least na-try ko na. At saka, alam ko na yung sistema kung paano magrenta, kung ano ang mga gagawin pag nandito ka. So, gambate. Balik na ako doon, pipila na ako doon para makasakay na ako doon at makabalik na tayo doon sa taas.
Tanggal pa yung isang paa ko, ayan oh. Kasi nga sumemplang ako. Mahirap tumayo kung di mo tatanggalin yung isang paa mo sa ano. Yung magagaling, alam na kung paano tatayo. Pero pagka bago ka, mas madali, tanggalin mo isang paa mo dun sa ski, tsaka pa tumayo para mas mabilis. Ayun na. Sulit na ako, solved na ako, na-experience ko na. So ngayon, dahil nagamit na natin yung ticket natin kanina, maglalakad na lang tayo dito sa trail. Kailangan na natin tanggalin yung ski natin para makapaglakad na lang tayo papunta ron. Ganito ang pagtatanggal ng ski na napanood ko kanina sa YouTube. Back part na yan, susundutin mo. Tapos, bababamos ko. Okay. Na-release na yung lock, tanggalin mo na yung paa mo. Ano lang ang pagtatanggal ng ski. Wow, kala mo expert. Dami mo kasi lang, 20 ata, binilang ko. So paano? Akit na ako dun sa taas. Siyempre, sa taas tayo akit, alam mo tayo sa baba. Ikaw talaga minsan, ano kayo, slow ka eh. Game. Pagod pero enjoy. Para makatipid ka ng 200 yen, huwag ka lang sasakay sa lift. Kaya lang, eto, is ganda kasi kailangan mo buhatin yung ski mo dito sa likod, pati itong stick. Tapos, lalakad tayo. Paakyat doon sa taas. Mga 200 meters din yan. Paakyat sa taas. At least na-experience natin lahat yung mga pwedeng gawin dito. At yun nga, masaya. Pero sigurado masakit sa katawan. Tatang nag-aantay na doon sa taas. Panik na ako dahil 2:00 pasado na. Hindi pa ako nanananghalian. Pahinga na tayo. Yay! Saya dito, promise. Dapat yung ma-experience kahit magka-semplang-semplang kaya. Kala mo skier talaga yung makaporma eh. Talo pa ako ng mga bata. Nakakapagod din pala umakyat dun. Ito lang sa taas. Tapos, umuulan pa ng Pagdating yelo. sa taas ay nag-ski ulit ako pababa. Ito na yung pila ng lift o ng gondola pabalik doon sa taas. Dito, magbabayad ka ng 200 yen. Kada gagamit ka ng gondola ay kailangan magbayad ng 200 yen. Kumpara mo sa ibang mga ski resort, isa na to sa pinakamura dito sa Hokkaido. Eto na, nakasakay na tayo ng lift. Hindi ko na nakuhanan yung kinuha yung ticket ko na 200 yen. Kasi bawat lift pala, pagdating mo dun sa baba, sasakay ka dito sa lift 200 yen. So kung akit ka ulit dun sa taas, bababa ka ulit, gagamit ka ulit nito, 200 yen ulit. Pero kung nagtitipid ka, nakikita mo yung kulay orange na meron doon, tatanggalin mo yung ski mo, lalakad ka na lang doon, paakyat, balik dun sa taas. Pero sulit na sulit tong experience na to. Malamang dito ko natatapusin ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and comment para sa mga susunod pang para sa mga susunod pang pinakakuripot na paraan na pag-travel at pagkain at pamumuhay dito sa Japan. Hanggang sa muli, ito ang inyong ka-road trip Jesse na nagsasabing pumunta ka na ng Hokkaido at mag-enjoy ka. Bye bye!